GR. Number 233217. October 6, 2021. Sinabi ni Mr. na sa kanilang pagsasama, siya at ang kanyang asawa, ay nakakuha ng house and lot. Nagtrabaho si Mr. sa Dubai, United Arab Emirates. Pagbalik niya sa Pilipinas noong Marso taong 2004, natuklasan niyang ibinente ni Mrs. ang house and lot sa iba sa halagang 300,000 nang walang pahintulot ni Mr. Ang nangyaring bentahan noong December 9, 2002 ay nangyari sa kasulatan ng bilihan ng bahay at lupa with repurchase. Noong ika-22 ng Abril taong 2004, nagpadala si Mr. ng demand letter sa buyer na nagsasabing null and void o walang bisa ang transaksyon dahil sa kawalan ng kanyang pahintulot. Ipinahayag din niya ang kanyang pagpayag na ibalik ang 300,000 na presyo ng pagbili, kasama ang legal na interes, kung ibabalik ng mamimili ang titulo ng ari-arian. Bilang tugon, hiniling ng mamimili mula sa mag-asawa na magbayad ng 900,000 at nagbanta na paalisin sila at pagmamay-ari na niya ang ari-arian, sakaling tumanggi silang magbayad. Noong ika-6 ng Mayo taong 2004, nagsampa ng reklamo si Mr. para sa annulment of sale at danyos laban sa kanyang misis at sa buyer. Iginiit niya na hindi siya pumayag sa pagbebenta at ang kanyang pirma sa kasulatan ay peke. Sinabi pa niya na dumating lamang siya sa Pilipinas noong ika-23 ng Disyembre taong 2002, ayon sa kanyang pasaporte, habang ang transaksyon ay ginawa noong ika-9 ng Disyembre taong 2002. Pagkatapos ay humingi siya ng 100,000.00 bilang moral damages. Noong ika-27 ng Mayo taong 2004, nag-file si buyer ng kanyang sagot at sinabing noong Disyembre taong 2002, nakiusap sa kanya ang asawa ng may-ari ng ari-arian na bilhin ang ari-arian sa isang pagbebenta na may karapatang i-repurchase ito, o isang pacto de retro sale. Pumayag siya, dahil ang mag-asawa ay mga kaibigan ng pamilya at dati na nilang ginawa ang mga ganitong kasunduan. Dagdag pa, napagkasunduan na bibilhin muli ng asawa ang ari-arian sa loob ng 5 buwan. Kaya, ang sabi ng mamimili ay hindi siya dapat sisihin sa sinasabing pamemeki sa kasulatan, dahil umaasa lamang siya sa katiyakan ng asawang may-ari ng ari-arian na ito ay wasto at maayos na transaksyon. Dagdag pa, handa rin siyang hayaan ang mag-asawa na muling bilhin ang ari-arian. Sa ilalim ng Article 166 ng New Civil Code, ang alienation o encumbrance ng isang conjugal property ay nangangailangan ng pahintulot ng parehong mag-asawa. Nakasaad pa sa Article 173 na kung hindi pumayag ang asawa sa transaksyon, maaari niyang hingin ang annulment nito sa loob ng 10 taon. Dahil walang pahintulot ng asawa sa nangyaring bilihan, ang transaksyon ay itinuring na walang bisa. Ang mga probisyong ito ay naglalayong protektahan ang asawa laban sa ilegal na pag-aalis ng karapatan ng asawa sa kanilang ari-arian. Taliwas ito sa lumang Kodigo Sibil, na nagbibigay sa asawa ng buong awtoridad na alienate o sakupin ang pag-aari na conjugal. Ang mga artikulo 166 at 173 ng bagong Kodigo Sibil ay hindi muling ginawa sa Family Code, na nagpabago sa mga tuntunin sa disposisyon at pagsasara ng mga ari-arian. Ang Family Code ay malinaw na nagsasaad na ang mga disposisyon o encumbrances ng community o conjugal property na walang nakasulat na pahintulot ng mag-asawa ay walang bisa. Ang korte na ito ay patuloy na nagdeklara na walang bisa ang anumang disposisyon o encumbrance ng walang pahintulot ng isa sa mga asawa sa ilalim ng Family Code. Ang korte na ito ay nagpasya na ang pahintulot ng parehong mag-asawa ay kailangang-kailangan para sa disposisyon o pagbebenta ng isang conjugal property. Dahil naipakita ng asawang lalaki na napik ang kanyang pirma sa mga dokumento ng pautang, sinabi ng korte na ito na walang bisa ang sangla na mag-isang isinagawa ni Mrs. Dito, hindi pinagtatalunan na ang house and lot ay conjugal property ng mag-asawa. Sapat din na napatunayan ni Mr. na ang kanyang pirma noong ika-9 ng Disyembre taong 2002 sa kasulatan ay peke, kung isa sa alang-alang na wala siya sa Pilipinas sa petsa ng pagpapatupad ng pagbebenta. Dumating lamang siya sa bansa noong ika-23 ng Disyembre taong 2002. Kaya, hindi siya maaaring pumirma sa instrumento. Sa makatuwid, dahil sa kawalan ng nakasulat na pahintulot, walang bisa ang pacto de retro sale at wala itong legal na epekto. Ayon sa korte, ang epekto ng walang bisang kontrata,
partikular kung ang mamimili ay nagbibigay sa buyer ng karapatan sa reimbursement ng presyo ng pagbili na may legal na interes. Kapag ang mga tuntunin ng isang walang bisang kontrata ay naisagawa na, ang mga partido ay dapat na maibalik sa kanilang orihinal na sitwasyon bilang legal at patas na remedyo. Ang mahigpit na paglalapat ng Artikulo 1378 dito, ang petitioner at mga respondent ay dapat na maibalik sa kanilang orihinal na sitwasyon. Dapat utusan si Mister na ibalik sa mamimili ang presyo ng property kasama ang interes. Sa kabilang banda, dapat ibalik ng mamimili ang titulo ng ari-arian sa nagbebenta.